Breaking news. Kahapon mga kaibigan, February 16, 2025, Linggo, humarap sa publiko ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at ang US Secretary of State na si Marco Rubio. Buong tapang na sinabi ni Marco Rubio, alinsunod na rin sa utos ni President Donald Trump na ang Hamas ay kinakailangan na ma-eliminate sa Gaza at hindi kailangang magkaroon ng gobyerno ang Hamas sa naturang bansa. Sinabi ito ni Rubio matapos na magsagawa ng palitan ng mga bihag ang Israel at ang Hamas. At nagsalita rin si Benjamin Netanyahu at hindi ito nangingiming sabihin. Ayon sa kanya, tatapusin ito kung ano ang nasimulan ng Iran. Palaisipan sa maraming nakikinig ang sinabi ni Netanyahu. Pero ayon sa mga eksperto, merong dalawang punto na tinutukoy si Netanyahu. Una ay ang mga galamay ng Iran na nasa iba't ibang lugar ng Middle East. At ang pangalawa, tinutukoy ni Netanyahu ang nuclear project ng Iran. At kahapon lamang mga kaibigan, ibinalita na libu-libong pounds ng bomba ang dumating na sa Israel. Para saan ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Happy Monday sa inyong lahat. Ngayon ay February 17, 2025. Magbibigay tayo ng isang pinakabagong update ngayon tungkol sa plano ni Netanyahu at ng United States of America sa Iran. And of course, hindi rin mawawala sa usapin ang plano ni President Donald Trump at ni Netanyahu sa mga Palestinian na nasa Gaza at ang libu-libong pounds ng bomba na natanggap ng Israel mula sa United States of America. Ngayong araw na ito mga kaibigan, umalat sa internet at iba't ibang social media platform na ang Israel ay tumanggap ng libu-libong pounds ng bomba na mula sa United States of America. Isa sa mga nagkumpirma nito ay ang Reuters and of course ang The Times of Israel. Bakit napakalaking balita nito at bakit talagang pinag-uusapan kahit pa man ng ibang mga world leaders ang pagtanggap ng Israel ng libu-libong pounds ng bomba? Ganito kasi mga kaibigan, ang mga bombang ito hindi dapat tatanggapin ngayong buwan ng Pebrero. Ayon kay Donald Trump, mga 8 buwan pa sana ito tatanggapin ng Israel dahil mga 8 buwan pa rin ito i-deliver ng United States of America. Kahit ang mga bombang ito ay matagal nang approve. Panahon pa ni Joe Biden, kinakailangan na sana itong i-deliver sa Israel pero pinipigilan ito ni Biden. Marahil ay iniisip ni Biden na baka ito ay gamitin ng Israel dahil sa mga buwan na yaon o taon na yaon, napakatindi pa ng digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas at ng Hezbollah. Pero ngayon mga kaibigan, nabigla ang buong mundo kahit pa man ang Israel ay nabigla. Bakit? Dahil kakatapos pa lamang mga kaibigan ng hostage deal ng Israel at ng Hamas, palitan ng mga bihag ng magkabilang panig, ay idineliver agad ng United States of America ang naturang mga bomba. Isa sa mga tanong ng karamihan, bakit minadali ng United States of America ang pag-deliver ng naturang mga bomba? Ibig sabihin mga kaibigan, kine-question ang timing ng pag-deliver nito. Lalong-lalo na mga kaibigan na sinabi ni Benjamin Netanyahu na kapag hindi ibinigay ng Hamas ang mga hostage na kanilang hinihingi, ay muling papasok ang IDF sa Gaza at ang mga reservist nito at magsasagawa ng isang matinding gera laban sa Hamas. Mas matindi pa kaysa sa nakaraan. Inililink din ang mga bombang ito sa sinabi ni President Donald Trump na ang mga Palestino sa Gaza ay kailangang ilipat sa ibang bahagi ng Middle East gaya ng Jordan, ng Egypt at iba pang lugar. At eto pa mga kaibigan, kahapon lamang sa pagtatagpo ni Rubio at ni Netanyahu,
nagkaroon ito ng meeting at talagang public na public ang mga sinabi nila. Ayon kay Marco Rubio, US Secretary of State, na ang Hamas sa Gaza ay hindi na dapat mamayagpag pa sa Gaza at hindi kinakailangang magkaroon ng gobyerno ang Gaza na kung saan ang mamumuno ay Hamas. Isipin nyo mga kaibigan kung ano ang koneksyon ng mga bomba na ipinadala ng United States of America sa Israel. Talagang determinado si Donald Trump at si Netanyahu na ang mga Palestinian sa Gaza ay ililipat sa Ehipto at sa Jordan. Maging ang Jordan ay umangkin na. Ayon sa kanila, tatanggap sila ng mga Palestino. Ibig sabihin mga kaibigan ay talagang totohanin ni Trump at Netanyahu na ililipat ang milyon-milyong mga Palestino sa Gaza. Ngayon, ayon sa mga eksperto, hindi tinatanggal sa konsiderasyon ng Hamas na maaaring may gawin sila sa plano ng United States of America at Israel. Kaya ayon sa mga eksperto, napakalaki ng factor kung bakit ipinadala ng United States of America ang napakaraming bomba sa Israel. Kung baga, parang ito ay pananakot sa Hamas upang huwag silang gumawa ng aksyon na magsasanhi ng muling digmaan sa Gaza. At ito pa ang pinakamatindi mga kaibigan, ayon mismo kay Netanyahu sa kanilang meeting ni Rubio. Inirecord ito at talagang kumalat buong mundo na sinabi ni Netanyahu na tatapusin ito kung ano ang nasimulan ng Iran. Isipin nyo na lang kung ano ang koneksyon ng mga bomba na natanggap ng Israel sa sinabi ni Netanyahu na tatapusin ito kung ano ang nasimulan ng Iran. Ayon sa mga eksperto, marahil ito ay paghahanda ng Israel sa isang malakihang operasyon ng bansa doon sa Iran at ang talagang target ng Israel mga kaibigan ay ang nuclear project ng Iran. Meron ding mga nagsasabi na baka ang naturang mga bomba na natanggap ng Israel ay gagamitin ng Israel sa mga militanteng grupo ng Iran dahil ang mga militanteng grupo na nasa Gaza, nasa Lebanon at Houthi, Iran din ang may pasimuno. Kaya napakalaki rin daw ng possibility. Pero ayon sa ibang mga eksperto, ngayon ay pilay na pilay ang Hamas at ang Hezbollah. Imposible na gamitin ang mga bombang ito laban sa mga militanteng grupong ito. Napakalapit sa Iran ito gagamitin. Lalong-lalo na sinabi ni President Donald Trump na hinding-hindi niya papayagan na ang Iran ay magpatuloy sa kanilang nuclear project at ganun din ang Israel. Dahil ang rason ng Israel, ngayon nga na hindi pa nuclear power ang Iran ay nagiging threat ito sa mga Hudyo at sa iba pang bansa sa Middle East. Paano na lang kung mayroon na itong mga nuclear weapon? Hindi ba't magiging hari-harian ito sa Middle East? Ito ang pinipigilan ni Donald Trump at ni Netanyahu. And of course mga kaibigan, suportado ito ng Saudi Arabia, Ehipto at ng Jordan. Ayaw din nila na maging nuclear power ang Iran. Ano ang inyong masasabi tungkol dito mga kaibigan? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. At antabayanan lamang ang mga susunod at pinakabagong kaganapan sa Middle East, sa Israel at sa ibang panig ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito. At kung nagustuhan mo ang video ito, i-like mo na rin ito dahil napakalaking tulong iyan para sa aming mga content creator. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!